Isa sa mga strategies ng Philippine Army sa mga lugar na nade-declare na insurgency free ay i-recruit at gawing sundalo yung mga natives doon, yung mga taga doon talaga. For example, sa Sulu, yung mga Tausug, nire-recruit sila na maging sundalo. Sa Isabela, sa Basilan, nire-recruit yung mga Yakan na maging sundalo. And then dito, sa area ng 10th Infantry Division, yun din ang strategy na para masustain natin yung peace. Ibig sabihin, para magtagal yung kapayapaan, kailangan natin ang mga sundalo dito, yung maraming mas sundalo na papasok na galing talaga dito. Para sila nakakaintindi at sila yung mas may stake na tuloy-tuloy yung kapayapaan. Si Corporal Loven Eve Maka, mag 9 years na sundalo. So, taga Malungon siya and proud member ng Blaan tribe. So, ikukwento niya yung naging journey niya mula sa kanilang barangay, Malungon hanggang nagsundalo and hanggang ngayon. Okay. Sa amin kasi sir, yung family namin, yung papa ko pa dati, nag-CAFGO sa 1002nd Brigade. Yung nag-CAFGO na siya, nakilala niya yung parents ko, yung mother ko na, kaya doon na kami lumaki sa kanila, sa Pulatana, Malandag, Malungon, Sarangani Province. Tapos ang papa ko naman sa Pulumulok, South Cotabato. Naglaki na ako dyan, pero halos mga Blaan kasi dyan at maliit lang yung yung Muslim dyan. Halos mabilang lang yung Muslim, pero ang karamihan dyan puro Blaan, mga family side ng Pagalangan. Tapos ang sa din namin, parinti din namin yung sa Malungon. Nung nag-a-apply din ako ng trabaho, medyo mabilis na yung pag-apply ko ng army. Kasi yung sa tribes namin, yung uncle ko kasi, kapatid ni mama. So siya nag-provide sa akin ng certificate. Nung una-una pa lang, marami kami nag-apply. Tapos para ako lang yung qualified ba, lahat na pumasok. Sa 6 namin na nag-apply sir, ako lang yung nakapasa. So ako ba, akala ko mabagsak din ako kasi halos lahat naman nabagsak na. Ganun ba? Kaya naging proud ako sa sarili ko sir na, hindi pala basta-basta yung pagpasok ng Philippine Army. Pero nung tinulungan ako ng uncle ko na magkuha ng NCIP para sa certificate sa mga IP sir, kay yun man ang kailangan sir, kaya kailangan yung certificate na yun niya sir para mapakita. Pag-apply ko pa noon, wala pa ako masyadong requirements kasi yung dala ko lang talaga yung IP, yung certificate. Pag-apply ko, sige balik ka dito, i-comply mo yung lahat yung mga ko. Pagbalik ko, natanggap na ako. Tapos yung pumasok na ako ng nag-a-apply na ako, naging proud din ako sa sarili ko kasi ako lang yung natanggap sa dami-dami namin nag-apply sa Sitio Pulatana. Ako lang talaga isa ang natanggap. So nakaka-proud din naman. Kaya pagbalik ko, nung nag-apply ako, naging proud yung mga kapitbahay ko kasi nakapasok ako, ganito ganyan. Bihira lang daw nakapasok yung army na babae. Na ako mismo. Ako first time nila na pumasok sa tribo nila na babae sa kanilang baryo sir. Ako lang mismo. Kaya yun, siyempre naging din ako. Tapos nag-a-apply pa, una-una bago ako nag-apply sir, nag-aaral ako. BSEd, major in math ako. Talaga, math pa. Yes, mathematics. Kaso lang, hindi ko tinapos sir kasi nag-stop ako 2 years.
Kasi hindi ko na kaya yung financial, sir. Kaya nag-apply ako ng sir, ng PCC Mall. Pag-apply ko, mga 6 months yun, sir. Nagsabi yung auntie ko na, try mo mag-apply sa sa Philippine Army. Kasi NCIP daw. O sige. Try ko, NCIP sir. is National Commission on the Indigenous Peoples. Yes, sir. Hmm. Kaya yun, sir, nag-apply ako, nag-try ako. Pag hindi ako papasok nito, mag-aral ako ulit. Kaya yun, tuloy-tuloy naman, sir, pasok-pasok na, natuloy na. So, yung finalisting, yung pag-finalisting na, sabi nila na may matatanggal daw na isang babae. Siyempre, may nag-apply din sa amin nga, pero sa ibang lugar, sa Alabel, Malapatan. Nabagsak siya, akala ko ako ang mabagsak. Pero hindi pala, ako pala yung nakapasok mismo. Akala ko, 2 kami na lalaki na papasok. Pagbalik namin doon sa finalisting, nabagsak yung isa. Kaya ako na lang natira, isa. Baka proud lang kasi sa dami-dami ng dinaanan ko, sir, na ultimo wala kaming pera. Halos politiko dati na nag-aaral ako. Nilalakad ko lang galing sa Shell hanggang sa paaralan ko. Nilalakad ko lang para makatipid ng pagkain, sir. Kasi ang hirap kasi ang driver yung papa ko. Magkano lang yung kinikita niya. Tapos ayaw niya magpatulong sa kapatid ko kasi nag-abroad man siya. Ayaw niya talaga, gusto niya sariling sikap. Kaya nag-apply, buti na lang, malaki yung grado ko. Nag-apply ako sa munisipyo para makakuha ng scholarship, para makapag-aral ng BSED, major in math. Hindi sana ako ipag-aral ng parents ko kasi hindi nila kaya. Ako subukan ko kasi mag-apply ako ng scholarship sa Malungon. Kasi yung sa Malungon, mga tribong Blaan din yun, sir. Pag naka 85% ka para mag-apply ng scholarship, makakatanggap ka ng scholarship doon sa kanila, sir. Kaya yun, in-applyan ko, nag-aral ako. Yung hindi ko na talaga makaya-kaya kasi yung financial, hindi driver man yung papa ko. Gusto ko sana yung mag-aral na nagatrabaho, ayaw man ng papa ko. Pero yun undang na ko, apply na lang ako ng PCC. Doon na nangyayari na proceedido na ako na ayaw talaga ng papa ko na mag-apply ng Philippine Army. Kasi, Dahil? Kasi baka hindi ko daw kaya, sir. Hindi ko daw kaya kasi babae ako, sir. Tapos naranasan man niya yung training niya, yung pagkakaan niya, sir. Sabi ko, sikreto ko talaga, sir. Hindi ko pinaalam yung sa parents ko na nag-apply ako ng Philippine Army. Ganon. O sir, sinikreto ko. Hanggang nag-final listing, sir, naghanap ako ng pera ko kasi may medyo naiwan pa ako na pera sa yung pagtrabaho ko, sir. Nag-sales lady ka? Cashier po, sir, sa KCC Mall of Jensen, sir. Nag-iwan ako ng pera para may pang-apply na naman ako, sir. Iwan ako, sikreto ako sa papa ko. Yun, nag-apply na ako. Pag sa kanya nalalaman, sir, na nag-final listing na, sir, na pupunta na kami ng sir, ng Awang, sir. Nagkasakit pa ako noon, sir. Nagkasakit pa. Ang sabi ng papa ko, na lang daw, mag-stop na lang daw. Hindi na lang ituloy, sir. Anak ko, kaya ko, sir. Nakita ko lang yung certificate, sir, pero hanggang doon, sir, nakaya ko yung training, sir. Pag training ko talaga, sir, parang gusto ko na mag-surrender, sir. Surrender. Kasi hindi na talaga kaya, sir, sa katawan ko. Pero inisip ko yung pamilya ko nga para sa kanila, sir, para matapos lang to, sir. Yung sakit na naramdaman ko dati na nag-apply ako, yung walang-wala kami. Kaya doon ako na sige na tatapusin ko talaga to. Para lang sa pamilya ko at sa sarili ko din, sir. Kaya doon, nalaman nila, pag-graduate na ako, sir, nakapunta na sila. Tinawag yung yung side sa family ko nga para makahiram ng sasakyan para makapunta doon, sir, kasi naging proud din sila. Kasi hindi man natupad nung kapatid ko dati. Ako na lang yung tumupad kasi maaga din siyang nawala sa amin, sir. Kaya bali parang
Kaya ayaw siguro ng papa ko kasi ayaw niya ding mawala din ako kasi may nawala na din sa amin Nawala, na namatay kapatid. o? Yan sir. Sa, Brain cancer siya sir. Kaya akala niya siguro hindi ko makayanin yung training sir. Kaya sige man ako. Interesado din. Kaya yun nag-apply ako sir. sige nga, ikwento mo nga yung buhay ng isang anak ng Kapgu. Kasi noon, ng panahon na yon, siguro, magkano pa lang ang allowance ng Kapgu no? 1.7 o 1.9 o ano na, gaano kahirap ang buhay ng isang na naranasan mo na para ma-appreciate din na kasi ngayon, mag 9 years ka na sa serbisyo, professional na admin NCO ka rito sa pinapangalagahan mo yung iyong ngayon, yung sundalo ka eh. Yes, sir. Pero dahil nga naranasan mo yung hirap, pwede mo mga ikwento yung hirap ng isang anak ng Kapgu sa Malungon? Yung CAFGO, papa ko is CAFGO dati. Sobrang hirap talaga kasi magkano lang yung kita niya. Mga 1.6 lang ata yun, 2.6. Kasi hindi ko na naabutan kasi 1995 na ako bago nakano eh. Bata pa ako noon tapos umalis na din yung papa ko. Driver's tricycle na lang para may kita. Pero believe din ako sa papa ko kasi habang sumasahod siya, iniipon niya yung pera niya. Kaya noon, kahit sa sobrang hirap, nakabili siya ng lupa niya. Ganun, may lupa na siya. Tapos, kahit kunti lang yun, nakabili siya ng lupa na 3 hectare ba yun? 1 hectare. Kabili siya. Medyo may kabuhayan na kami. Nag-kupras na medyo may makuhanan na kami ng pera. Kasi 3 months lang, makakuha. Pero nung nag-stop na yung papa ko, medyo mahirap na. Sinubukan na lang kami ng panahon kasi yung pag-stop ng papa ko, driver na lang, medyo wala lang kita. Tapos, magkano lang yung kita sa driver na yun, 8 pesos taga tao. Tapos marami naman din nag-drive doon. Tapos, isa pa, yung lupa namin, halos nawala lahat. Nawala. Pag-aral ng kapatid ko na pinakamugulangan, yung prinda ng lupa ng papa ko, prininda niya para lang may pang-graduate ng kapatid ko. Sa sunod, natapos ng kapatid ko. Tapos na nakapag-aral pero nakapag-asawa na siya. Medyo nadismaya yung papa ko kasi kaka-graduate niya lang, ilang years lang, nag-asawa na siya. Kaya pagdating sa akin, medyo stricto yung papa ko. Halos hindi ako makapunta saan. Kaya kahit tabing bahay ko lang, hindi ako payagan. Kaya strict lang ako sa bahay. Tapos yung nagkasakit na yung kuya ko, yung brain cancer, doon nahubos lahat yung kalupaan ni papa ko kasi magasto. Medyo hindi na makalakad yung kapatid ko na na siya na yung pagkain niya dinadaan na lang sa ilong. Naabutan ko pa talaga 2023. Kitang-kita ko pa siya. Kasama ko pa siya na nahihirapan na tapos medyo wala na talaga. Yung papa ko, active talaga yun sa simbahan dati. Kasi para siya yung president dati sa simbahan. Nawala lang yung pagka-president niya dati dahil na siya, yung pagkamatay ng kapatid ko. Medyo nawalan na siya ng pag-asa na bakit ganito? Bakit ganun siya sa Ginoo pero nawala. Siguro may rason. Siguro ito na tong rason na ibinigay sa akin yung opportunity na pumasok sa Philippine Army. Parang ikaw yung kapalit, parang gano'n. Yes, sir. Kasi lahat ng kapatid ko halos walang trabaho. Ako lang mismo.
kapatid ko nagkasunod sa akin, sir. Sinuportahan ko para lang magkaa, sir. Para lang may Ganon. yung Nung sundalo ka na? Oo, sir. Sundalo na ako. Tapos bago lang din pumasok yung kapatid ko, yung 2024 lang, sir. Na ASCAF mo rin? Yes, sir. Bilib ako. Yung bunso ko, sir. Kasi ayaw niya naman mag-aral, sir. Gusto ko paaralin siya. Ayaw niya naman daw. Gusto niya na maghanap ng trabaho. Sige, ipapasok kita sa sir. Sa KA. Telyari, sige. Pero nakapasa na siya ng APSAT. Yun lang, problema niya. Hindi pa siya na anuhan sa Cagayan para sa Philippine Army. Kasi gusto niya din magsundalo. Kaya yun, pina-apply ko siya. Naka-apply na siya. Yung dati na 4-5 lang, naging 12-5 na. Ang sahod, medyo nakatulong na din siya sa amin. Kasi halos ako na lang yung bumubuhay sa pamilya ko. Kasi yung wala-wala talaga. Ako lang yung nakapag-army. Stable yung trabaho ko. Yung ate ko, andyan lang, may asawa. Pero sa tindahan, marami ng anak. Medyo ako, yung sa kapatid ko, nag-abroad, bumalik. Halos ako na lahat nagbigay ng para pagkain, ganito, ganyan. Sinusuportahan ko naman yung ate ko kasi walang-wala din siya. Yung, may anak naman siya, 2, pero yan nga, kapatid ko man din siya, tinulungan ko din siya na ganito, ganyan, kung anong kailangan. Pag mag-apply siya sa sunod, binibigyan ko siya kung kailangan niya ng pera, yun para makapag-abroad siya ulit. Ang gusto ko sana na hindi na siya sana mag-abroad. Diyan na lang magnegosyo. Pero ayaw na naman kasi baka lalaki yung ang pamangkin ko, hindi na makaya. Pero siguro pagdating ng panahon, pag marami na, pag may pera na ako din ang tutulong sa mga pamangkin ko kasi kami lang din magtulungan dyan. Kaya nung pumasok na din yung kapatid ko, sinabihan ko siya na pag makapasok ka, una-una mong tulungan yung parents mo. Kasi wala ka pa, andyan na sila. Kaya noon nagpursige siya. Pero sa KA pa din siya. Hindi pa siya naka-apply ng Philippine Army. Pero proud na ako sa kanya kasi nakapasa na siya ng APSAT. Naghihintay na lang para makapasok. Grabe rin so ikaw talaga yung sa isang pamilya, ikaw yung nauna para mabago yung kapalaran ng pamilya nyo. Parang gano'n ang nangyari dahil ngayon sundalo ka. Yes, sir. Gano'n ka kaligaya na nagagawa mo ngayon na yun. Di ba? Ano yan di ba? Dati kasi, sir, wala akong pakialam sa pera. Wala talaga. Kasi kung ano yung maibigay ko sa kanila na yun, sir. Halos yung negosyo ko sa mga sasakyan, sir, mga pisa, halos ibinigay ko na sa kapatid ko, sir. 100,000 yung nagasto ko, sir. Kasi wala man siya, sir. Hindi ko na binawi sa kanya, sir. Binigay ko na lang para makatulong din sa pamilya niya, sir. Tapos, masaya din ako kasi nakapagtrabaho na yung isa kong kapatid. May isa na naman akong kapatid niya, hindi pa nagtatrabaho, sir. Medyo umasa din sa akin. 22 years old na siya. Pero umasa pa din sa akin. Kaya, pag bigyan man siya ng pagkakataon, sir, makapasok sa KA, papasukin ko din kasi nag-a-apply din naman siya ngayon, sir. So kung makapasok siya, 3 na ang KA. KA is CAPGO. 2 na yung KA, sir, at ako, sir. So ikaw si ate ka talaga sa Yes, kanila. Sir. Kasi sinabihan ko man sila, sir, kung maging tambay lang kayo, wala kayong magagawa ko. Kung pwede naman kayo mag-KA. Ito ganyan. Tapos, kung maging KA na kayo, pwede man kayo mag-aral ulit, magkuha ng in-situ, gusto nyo. Yung gustong-gusto nyo talaga. Tama. Kasi pag hindi nyo gusto, hindi mo yan maaabot. Kaya yun, nagpursige siya. Minsan nagtambay sa akin. Ngayon, pinauwi ko na para medyo makaano din siya doon. Pero malapit na din yun. Makapasok siya ng KA kasi naghihintay na lang ng quota, sir. So ang father mo ngayon, Yung driver, sir. napaka-proud niya sa'yo na Yes, sir. ang aking dalaga, wala ka pa asawa, no? Meron na, sir. Pero may asawa ka na, sumusuporta ka pa rin talaga Yes, sa... sir. 2 kami ng husband ko, sir.
sinabihan ko sa sir, hindi tayo baliwalain yung pamilya natin sir na hindi magsuporta. Blaan din ang husband mo? Manubo po sir. Okay Manubo at Blaan. Yes sir. Ang galing naman. Yes sir. Kaya yun, iniwan niya sa akin yung ATM kasi gastador talaga yun sir. Gastador. Kaya pag iwan niya sa akin sir, nagbigay ako sa pamilya ko sir, nagbigay din ako sa pamilya niya sir. Ang galing Para naman. pantay lang kami sir. Kasi siyempre, nakita ko din sa kanya sir na siya lang din yung inaasahan ng pamilya niya sir. Taga saan ang mister mo? Surigao po sir. Iba rin San doon. Miguel. Yes sir. Mahirap talaga sila doon sir. Medyo yung inaasahan nila sir, yung lupa doon niya sir, na may kalubinhan. Mm. Yun lang, kupras-kupras lang. Medyo walang bigas, ganito ganyan. Mahirap pa sa bigas yung pagkuhanan nila kasi halos kapatid niya sir, walang trabaho, umasa din sa bukid sir. Pero may asawa niya, bunso man din siya sir. Kaya doon, tagatulungan lang din kami sir. Hanggang, Grabe no. Ako naman, wow, yung makarinig ako na ganyan na kwento na mag-asawa, parehong IP, isang babae, Blaan, yung lalaki Manubo, na kayo hindi kayo hindi nyo itinitigil yung suporta sa pamilya, yes, sir. na yung grasya na blessing na binibigay ng Philippine Army sa inyo, binabalik nyo sa pamilya. Yes. Gaano ka yun? Gaano ka fulfilling yan sa'yo? Sobra sir, saya ko sir kasi yung lupa na nawala sa amin sir, medyo nabalik ko na sir. Mm. Sila na yung nag-aasikaso. Sabi ko, pag makapagtapos man lang ako ng pag-aaral, mag-eduk ako, magturo. Pero hindi ko akalain na nakapasok ako sa Philippine Army. Kung hindi man ako nakapasok sa Philippine Army noon, mag-asa talaga ako. Mag-asa yung pasa pa utang sarba. Yun man, binigay man sa akin, nakapasok ako. Gabi, sobrang saya ko lang kasi yung walang-wala na kami, nakuha ko na ngayon at nabigay ko ulit sa parents ko, sir. Ganun ba? Yes, sir. Tapos nagbili kami ng husband ko. Medyo kami. Kahit nga yung pag-ranger niya, sir, medyo nahirapan din ako. Ranger ba asawa mo? Yes, sir. Anong SR class? 223, sir. 223. Okay, Yes, last sir. year lang yan. Yes, sir. Last year lang, sir. Kasi sir, parang kasurrender rin ako kay, syempre, may loan kami kanya-kanya. Hindi pa kami nagkakilala, may loan na kami. Sa sobrang diskarte ko, sir, na patapos ko siya ng ranger kasi madaming gasto. Buwan, magpadala ka ng 15,000. Kailangan may tabak. Kaya. Kailangan talaga daw, may tabak. Yun nga. So, sobrang interesado niya, sir. Sige, binigyan ko na lang siya. Nagdiskarte ako, nagnegosyo ako ng mga patches, nagpa-Gcash ako, sir. Halos na-provide ko talaga lahat ng gusto niya, sir. Hanggang yung sa anak ko, sir, mahal pa naman yung gatas niya, 3,000. And na-provide ko talaga, sir. Yun nga. Doon ako nakaisip na hindi pala kuwan, sir. Yung sa sahod ko, hindi kaya. Hindi kaya. Kaya nag-isip ako ng paraan na para lang makabigay sa pamilya ko at sa kanya at sa akin, sir, na pang araw-araw. Tapos yun, naisipan ko na mag-business. Sige nga, ikwento mo nga mga negosyo mo. Hindi, kukunin ko yung sticker na ibibigay ko sa asawa mo na Scout Ranger sticker. Kasi alam ko yung pride ng isang ranger. O sige. As in, yung pagre-ranger niya, sir, sobra. Parang halos umiiyak na ko tagagabi, sir. Kasi hindi ko na kaya eh. Kasi walang-wala na eh. Halos naghihiram na ako ng pera. Kasi ibabalik ko naman yun. Ibabalik ko din yun. Nahirapan ako na nagpa-Gcash na ako. Nagpa-negosyo na akong ng patches. At doon, yung pag-ranger ng husband ko, sobrang hirap. Masakit man sa kalooban dahil gusto niya talagang makuha. Napaka-pride niya talaga
Parang iniisip ko, sarili lang yung iniisip niya. Hindi kami kasi nakaya niyang iwan kami ng 1 year. Yung sa husband ko, akala ko, Ayan, ibibigay ko sa iyo, ipakita mo. Yan ang ito yung Scout dahilan ko. Ranger. Yan ang pinaghihirapan. Pero yung hindi magastos kasi na schooling. Pero yan ang pride kasi ng Scout Ranger. Yan, ganyan. O, So, regalo ko kay Ranger Maka. O sige, tuloy. na yung pag ranger niya, as in sobrang sakit ba? As in, inuna niya pa, pinili. Bagong panganak na ako, sir. Bagong panganak pa. Medyo naglalagas na yung buhok ko kasi sa hirap pa naman na isipin na wala siya. Tapos bagong panganak ako, 1 month pa lang, iniwan niya na kami. Parang mas pinili niya pa yung Scout Ranger na to. Scout Ranger, dahil sa Scout Ranger na to, dito ako natuto mag-business. Talaga? Yes, sir. Dahil sa ano niya, sir. Kasi hindi ako natutong magpa-Gcash. Mag-iwan ng pera para magpa-Gcash. Tapos magbili ng mga duyan para ibenta sa mga kaa. Doon, medyo marami din nagbili, mga patches, ganito, ganyan. Kasi dahil dito sa Ranger na to. Tapos gusto niya pang kumuha ng SF. Wag na, sabi ko. Kung gano'n naman, wag na lang, parang iniwan mo na naman kami ng ilang years na naman. Isang taon yan. Sobrang sakit na. Kasi iniwan mo na yung bata na 1 month. As in, sir, nahirapan ako hanggang ngayon kasi hindi ko pa na paano yung anak ko na pa binyag. Ano bang buhay? Kasi yung sige nga, ikwento mo nga buhay ng isang mother. Kasi marami yan pareho silang sundalo. Sir. Officer man o EP, ganyan Yes, sir. Ano nagiging, katulad mo, ano naging arrangement nyo sa anak nyo? Paano yung pag-aalaga? Yung pag-aalaga ng anak ko, buti na lang, nandyan yung parents ko, yung mama ko. Wala din man siya ng trabaho. So, siya na yung nagbabantay. Sabi ko, gusto ko sana ipabantay sa iba. Ayaw niya kasi gusto niya yung siya na lang daw magbabantay. So, siyempre, naawa din ako sa parents ko kasi matanda na din. Pero kaya pa man ng mama ko. Siya, habang lumalaki yung bata, nag 2 years old na, siya pa rin ang nagabantay. Minsan yung kapatid ko na babae, pag wala man siyang trabaho, minsan siya nagabantay pag nagkasakit si mama, ganito, ganyan. Yung nagkasakit, halos sabay-sabay lahat. Nagkasakit yung mama ko, halos wala na ako makuna ng pera kasi panggasto sa hospital. Pero kahit papaanong na-provide ko pa din. Yun dahil sa yung pagnegosyo, ganyan. Hindi naman ako naghihingi ng pera sa kapatid ko. Yung income ko para sa shop na yun, hindi ako, kahit piso, wala akong kinuha doon. Kasi pag may bibilhin ako, binabayaran ko man. Bali, yun nga, nag-decide na ako na ibigay ko na lang sa kanila kasi kaya ko naman yung kitain. Talaga. Pasalamat ka sa Ranger, naging negosyante ka. Kung hindi nag-Ranger asawa mo. Hindi talaga, sir. Pero dahil dito sa Ranger na to, dito ako natuto. Nagtipid, lahat. Sa gala, hindi din ako gumagala kasi dito naman din ako sa kampo. Kung mag-uwi ako, diretso sa bahay. Mahirap mag-budget sa pera na yung paubos na. Pero matipid mo talaga dahil andyan yung anak mo. Minsan nagsusurrender na ako na mag-stop na lang kaya ako. Yung husband ko na lang magpatuloy. Pero hindi din. Kasi hindi din ako nag-stick doon kasi may parents din ako na nag-aabang sa akin na naghihingi ng tulong. Kasi doon ko pinukuha yung lakas ko sa anak ko, sa pamilya ko. Kahit malayo yung husband ko, kinakaya namin para mapakita sa anak namin na mahal namin talaga kahit wala kami sa tabi niya. Ranger. So, regards kay Ranger Maka. Yan ang first episode
ni Corporal Maka. Asawa ng Ranger. Yung sticker ulit para makita na anak asawa mo. Yeah. Thank you.